Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan na ba? Ayaw talagang huminto ni Senator Tito Soto sa tahasan niyang pagsisinungaling sa sambayanang Pilipino. Pilit niya pa ring ipinapatanggap sa mamamayan yung sitwasyon na gusto niyang ipatanggap sa atin. Kahit hindi naman yun ang totoo para lang mapagtakpan niya yung kanyang pinagtatakpan. Abay napapadalas yung interview sa kanya nitong mga nakaraang araw, napapansin natin. At doon sa mga interview na yon, batay sa ating obserbasyon, ayaw naman nating sabihin na yung mga tanong doon na pare-pareho nasa uring scripted para lang mailabas ni Tito Soto yung kanyang bahagi at makapaglahad siya ng kanyang mensahe na kung saan pilipit yung mga katotohanan na kanyang ipinapahayag. Kasinungalingan, puro pagpaparatang, pambibintang at pagpapalusot ang maririnig natin sa kanya para hindi lumabas kung ano ba talaga yung totoo. Kasi ang sa atin, mga kababayan, kung talagang ikaw yung nasa katotohanan, kung talagang ikaw yung nasa katuwiran, bakit ka magsisinungaling? Bakit mo idadaan sa hindi naman katotohanan ang sitwasyon kung talagang gusto mong may mapapanagot sa anomalya ng flood control project? Bakit ka mamimili? Bakit ka aasa sa mga spekulasyon, alegasyon na kung saan sasabihin mo sa mga nag-i-interview sa iyo, batay ka? Kay ganito, batay kay ganyan, or spekulasyon ko lang ito, haka ko lang ito, nabalitaan ko lang na turingan kang Senate President, pero yun ang mga pinagbabatayan mo sa mga pinapahayag mo sa madla. Tapos gusto mo tanggapin namin yung sitwasyon na gusto mong iparating sa amin at gusto mo na sa paningin namin si Senatorante Marcoleta ang magmukhang sinungaling at ang magmukhang wala sa katuwiran kahit na yung kanya, yung mga ipinapahayag ni Senator Marco Coleta sa mga interview, talagang may mga batayan at may matitibay na ebidensya at hindi lang haka-haka. O itong ipapanood ko sa inyo mga kababayan, kayo na pong bahalang humusga. Hihingin ko ang inyong kairasyon. Pagkatapos po ng ating papanoorin at sa pagkokomentaryo natin, sa pagbibigay natin ng reaksyon, kayo na po ang bahala dyan sa comment section. Sabihin ninyo kung itong si Tito Sen talaga bang sinungaling kasi ayaw naman natin magparatang kaya maglalabas tayo ng mga ebidensya. At dito sa ipapanood ko sa inyo, kayo na nga ang bahala kung ang atin bang sinasabi sa kanya at ikinakapit sa pagiging sinungaling niya ay totoo, hindi. O ito po, kinuha ko ang ilang bahagi ng isang interview sa kanya ng nagngangalang Christian na isang content creator. Medyo mahaba-haba yung video. Isang oras kasi ito, kaya kinuha ko na lang yung bahagi, yung mga highlights po. Makikita nyo po sa screen at sabay-sabay nating panoorin. Sa pagkakaalam nyo po, Senate President, papaano ba na-prepare itong affidavit or sworn statement nitong mga diskaya? Ito hindi ko wala akong personal knowledge pero may mga kwento. May mga kwento na mga 3 hanggang 4 na araw. 3 o 4 na araw bago meron ng pinrepair na pinabit na ganyan. Hindi ko alam kung sila talaga nag-prepare, pero ang kwento may mga inedit daw. Ayon, walang binigyan ang sa Blue Ribbon, kahit na sa kahit anong committee na Senate yan, pag merong nagsasubmit ng affidavit, lahat ng member, bibigyan ng kopya. Or pansinin nyo, ganun yun. Yun ang talagang tradisyon or SOP. Standard procedure. Sige. Itong apidabit nila Diskaya, walang may kopya kundi si Senator Marcoleta. Nako, ang reading ko, ang standard procedure daw sa Senado kahit sa ang komite. Kapag ka ang isang tao ay may affidavit, dapat lahat daw ng senador na nasa Senado partikular doon sa isang committee mabibigyan daw ng kopya nung nasabing affidavit. Dito daw sa affidavit ng mga diskaya, si Senator Marcoleta lang daw ang may kopya at wala daw kopya yung ibang mga senador. Kung ipagpapatuloy nyo pa nga yung part na yan ng video na yon, talagang hindi raw binigyan ni Senator Marcoleta yung ibang senador ng nasabing kopya, bagkos si Senator Marcoleta lang daw talaga ang may kopya ng affidavit ng mga diskaya. Ang tanong, yan ba ay kasinungalingan o katotohanan? Papanood ko sa inyo yung isang bahagi ng naging Senate hearing nung nakaraan sa Blue Ribbon Committee. Ito'y bahagi na kung saan yung mga diskaya, yung mag-asawa, binabasa na nila yung sworn statement nila. Itong parteng ito ay sa hulihang bahagi.
Titignan natin kung talagang si Senator Marcoleta lang yung nabigyan ng kopya or kung hindi ba talaga siya nagbigay ng kopya sa ibang mga senador. Makikita niyo po ulit sa screen, ang salaysay na ito ay kusang loob naming ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Yan sign. Pachipiko o Fiskaya, nagsasalaysay. Notaryado po, for the record, this statement was notarized by certain attorney Reynaldo Fobiense PTR, number 246726 January 4, 2024 hanggang ang MCLE ay 2025. This was notized on September 6, 2025. Mr. Chair, Mr. Pacifico Discaya and Cesaria Rowena Discaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba ay pirma ninyo for the record lang? Yes po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy every member of this committee? Yes, we will do that. Pasiserox po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng kopya kaagad at sa kasi meron akong mga ilan pa rito eh. Si Senator Jingoy, Senator Raffy, isa na lang ang natira kaya pasiserox natin ito. Bigay mo na lang sa kuya mo naman si Senator Raffy. Ikaw na lang mag-share na tayo. Si Senator Marcoleta lang ba yung may affidavit ng sworn statement or yung may kopya ng sworn statement ang mga diskaya? Hindi. Sinungaling si Tito Sen sa bahaging yan. Pinalalabas niya na nilabag ni Senator Marcoleta ang standard procedure na dapat pag may affidavit ang isang tao ibigay sa mga senador partikular sa miyembro ng mga komite. Andun pa lang sa hearing nakita natin nagbigay ng kopya. Ipapa-photocopy pa nga eh. Ang pangunahing nabigyan, Senator Erwin Tulfo, si Jinggoy, si Senator Raffy. May kopya naman siya ng kapatid niya at ipapa-photocopy pa para mabigyan ng lahat ng miyembro ng Blue Ribbon. Itong taong ito, si Senator Sen, tinake opportunity yung interview sa kanya para pilipitin na naman yung sitwasyon na yon at ipatanggap sa mamamayang Pilipino. Oo nga no? Bakit nga naman hindi binigyan ng kopya ni Senator Marcoleta yung ibang mga senador? Bakit sa kanya lang? Para kapag kayo nang natanggap ng tao, oo nga, siguro may ibang nangyayari. Baka may gustong itago itong si Marcoleta, baka si Marcoleta pa nag-edit niyan. Ganun yung ideya na lalabas sa mga tao kapag ang tinanggap nila na sitwasyon ay yung sinabi ni Senator Soto na si Marcoleta lang daw ang may kopya ng affidavit. Hindi totoo. Yung ibang mga senador may kopya din. Nalaman natin kasinungalingan itong siyasabi ni Senator Soto. Anong ibig sabihin? Meron lang siyang gustong palitawin. Gusto niya na pasamain yung tingin kay Marcoleta ng sambayan ng Pilipino at siya yung bumango. Pasensya ka, may mga katulad ko na content creator na ilalahad dito yung katotohanan, Tito Sene. Kaya yan ang sinasabi ko eh. Kung magi-interview ka sa mga media network or kanino vlogger na tingin mo kampi sa'yo, mag-ingat-ingat ka, may nakasubaybay sa'yo. Ituloy pa natin. Ito isa pang bahagi ito ng nasabing interview. Camouflage yun. Camouflage yun to put the me and the leadership of the Senate under the gun, kunwari. Pero ang gusto ang naiinis sila kung bakit hindi ko pinirmahan yung sulat sa DOJ. O sige, baka may commitment sila to someone, baka kanina kwento lang ngayon, although malamang hindi aprobahan ni Secretary Ramulo yon. But then again, is there a commitment somewhere bakul, galit na galit bigla sa akin dahil ayokong bigyan ng proposal for immunity for the Witness Protection Program na mag-asawa keme yung issue Pero that was the main issue. Believe me at saka intas mag-isip muna kayong mabuti, baka kayo ang nabobola, pansinin ninyo, baka kwento lang wala raw sa personal knowledge niya. Pero kung makapagbigay siya ng diin sa mga pahayag niyang yon, nahaka-haka lang. Alam mo, yun ang totoong nangyari kapag ka narinig yan ng mga taong marunong na mag-isip, yan na agad ang irerehistro sa utak. Hindi na paikutin, hindi na pasisirkuluhin sa isip nila kung yun ba ay totoo, hindi. Hindi na para magbalanse sila ng katotohanan sa hindi totoo. Bakit? Panatik ko sila Basta sinabi na Soto, yan ang totoo o nadadaya. Kaya uulitin natin kung meron ng panatiko ni Soto na nakikinig at nanonood sa amin, yun bang ginawa niya kanina? Nasabihan niyang wala raw kopya yung ibang senador maliban kay Senator Marcoleta lang na affidavit ng mga diskaya, kasinungalingan o hindi?
o mag-isip-isip ka, alam mo na sagot. Pinanood ko na sa'yo yung ebidensya ngayon, ito na naman, baka-baka na naman kwento na naman na flood yun na may pinagtatakpan lang. Kaya daw nagagawa ni Senator Marcoleta na bigyan ng protex na witness protection ng mga diskaya baka ikaw ang may pinagtatakpan. Kasi si Bryce Hernandez na may nilaglag na mga senador pinagbigyan mo pero yung mga diskaya hindi mo pagbibigyan. Kung bigla na lang itumba yon, sino magiging witness ngayon? Yung Barcy Hernandez, tapos ididiin yung mga senador at yung 17 congressman at iba pang opisyal ng gobyerno na nabanggit ni Disco. Ligtas na yon. Ligtas na yon kasi wala nang kakanta Yan si Tito Sen ang ating Senate President. Oh, mayang hina Kami basta we will do everything the right way. We will always follow pagka sinasabing right way. Hindi nabanggit niyo po yung commitment to someone, no? Medyo mabigat ito, no? Can you elaborate on that? Mukha ano po ba yung commitment? Oh, baka merong nakiusap na ipasok sila sa witness protection program. Wala nga naman silang kulo, ano? Pero nung after the debates namin ginawa ako, I was just curious. I called the Secretary Boeing Remia. Tinanong ko, Secretary, alam mo ba itong istorya dito nung Lunes ng gabi? Hindi ko pinirmahan. Ito dapat papunta sa'yo, ganito, ganito, ganito. Sabi niya, pero itong debate namin dito, suspetso ko dito sila nagagalit sa akin Sabi ko yung pag-iiwas ko sabi ni Secretary Remulla, in so many words, mga mabigat sa mga binitawan Pero ang sinabi niya, ang yung ganitong daw klase, kaso not directly yung mga diskaya, kailangan daw yun, lahat ng ninakaw nila sa gobyerno, ibalik nila. One, tama. Number two, they must tell all. Sabi ko nga, not tell. Tell all yan. Pwede ka. Dahil kaya ka papapasok na witness protection program, meron kang masasagasaan na malalaking tao na involved pala. Diba diyan? May nasagasaan naman 17 nga yung congressman Ilang opisyal ng gobyerno yung nabanggit lalo sa DPWH? Yun yung Kumprimo Nasir at yung isa pa na si Zaldo. Ba malaking tao yon? Nasagasaan na nga Ano bang malaking tao yung binabanggit mo tapos sasabihin mo na, tumawag ka sa sekretary ng DOJ na kailangan bago mabigyan o pagbigyan si Senator Marcoleta sa request niya na bigyan ng Protex Witness Protection Program yung mga diskaya. Ibalik muna yung pera ang tanong. Yun ba ang totoo? Yun ba yung nasa batas talaga? Bakit hindi natin hayaan si Senator Marcoleta na isang abogado yung maglantad ng katotohanan at kung papaanong nagkaroon ng malaking pagbabago sa desisyon ng DOJ na kung saan nung hindi pa Senate President si Tito Soto, payag si Secretary Remulla sa sasweston at request ni Senator Rodante Marcoleta na bigyan ng protection witness. Sige, pero nung nagkapalitan na ng Senate President, biglang umatras ang DOJ. Anong meron? O ito kwento. Pahayag ng mga pangyayari, paglalahad ni Senator Marcoleta. Ang dami pa lang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo. Kaya ko lang na imungkahi na kung sino man po ang gustong nagsalita na witness. Oo, nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Yon mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ng DOJ. Yun nga, akalain mo namang akalin mo ito yung nakakapagtaka Opo, kausap ko ang Secretary ng Department of Justice. Linggo. Kausap ko yung kanyang usek siguro Biyernes o Sabado at nakausap ko pa bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam na muna kayo, Maya. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay opo, kahit sa Congress pa. So kinumit niya sa akin yon. Okay yan, sabi niyang ganon. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo ang Senado para maipasa natin itong Wellblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige pa nga muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity, kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Yun dito, wala pa kayong tinutukoy kung sino, wala pa. Nahihinuha ko lang sabi ko baka sakali magalita magturo kasi kako na i-float ko na ito nung nakaraang hearing. Baka kaako, merong opo, at saka sa programang ito, sir, nung Biyernes pa sinabi o baka merong magkusa, kailangan nakahanda ko.
Kaya nga tumawag na ako sa'yo at mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makumpirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng iton. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito Nasa batas ito Hmm? Pagkatapos, sinabi niya, aba hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan munang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung mga taas. Magkapalitan na po Nagkapalitan na ito. Papaano mangyayari yon? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun Wala yun sa requirement Hmm, hindi pinag-uusapan dito yung pagsosoli nung kung ano. Pwede na sigurong pag-usapan sa bandang huli yon. Pero dun sa punto na siya nag-a-apply sa'yo, a-apply pa lang Kaya niya lang gagawin yon. Manganganib talaga ang buhay niya kaya nagpapakover siya ng proteksyon. Oo, nakita mo yung sinabnita mo yung inalads niya na may kinalaman di umano dito sa mga payolan yung mga payouts na yan. 17 congressmen, MO po. At 10 mga tao na yung iba'y private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyales ng DPW. Sa mga tweet sa panig ng DPW at sa kapribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-e-expose sa pagsasabi ng katotohanan sa panig niya. Yun ang totoo Pero yung unang usapan niyo po ni Secboy, walang mga ganong kondisyon, sir. Alam naman niya na wala basahin mo yung batas. Napakasimple naman ng batas ngayon. Ito naman ang aming bagong Pangulo ng Senado ngayon, yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice. Nag-research naman ako. Sabi niya, ayun na nga po, hindi nakita ko na kinakailangan pa ang magsole ang aking kinalulungkot dito. Kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Naku, yun na yun. Yan ang pinagkaiba ng abogado sa hindi ko alam kung sa host ng isang programa lang, di ba? O abogado, alam niya yung batas, pinag-aralan niya yun yung host ng isang programa, nag-research naman ako At sa research ko, ang sabi doon, pagka magwi-witness ka para sa witness protection, kailangan ibalik mo muna yung pera. Wala namang ganun talaga. O saan ka nag-research? ChatGPT. Nung nakaraan lang yung isang senador dyan, nag-ChatGPT, mali-mali. Nag-sorry nga sa publiko dahil mali-mali yung binigay sa kanya. Nasagot under Rule 119 Section 7 of the Rules of Court and Republic Act 6981 o yung Witness Protection Acts po na pinagfo-focusan niyang witness protection ay yung testimonya na kailangan hindi po siya yung most guilty, pwedeng siya yung least guilty, pwede rin namang bagaman guilty siya pero hindi siya yung pinaka. Pero yung sinasabi ni Soto na nangangailangan daw ibalik muna yung pera batay sa ni-research niya, hindi totoo yun. Kasinungalingan pa rin yun. Walang ganun sa batas. Sapagkat ang pinagfo-focusan po ng nasabing batas ng Witness Protection Acts ay yung testimonya kung talagang yun ba ay ABS o yun ba ay may katotohanan. Yun ba ay buong-buong katotohanan at yung mga impormasyon doon talagang hindi kulang-kulang. Itong si Senator Rosoto lang naman yung nagpipilit na hindi kulang yan. Kulang yan naglagad. Nagladlad na nga ng mga sangkot na opisyal. Gusto mo meron pang idagdag? Bakit ang hindi mo gawin, Tito En? Imbestigahan mo muna yung 17 or long congressman at yung iba pang na DPW officials at iba pang official ng gobyerno na pinangalanan ng mga diskaya bago ka manghingi ng dagdag kung meron pa talaga. Hindi yung halata kang pinipilit mo na may gustong pangalan para ka mag-focus para yung 17 congressman hindi nakasama, hindi na iimbestigahan. Bakit hindi mo muna ipatawag yung mga pinangalanan ng mga diskaya tapos ngayon magdadahilan ka na keso Sa batas na research ko, dapat ibalik muna nila yung pera. Sinungaling ka Wala namang ganun sa batas. Abu-abu-abogaduhan ka lang Yun ang sinasabi ko. Babangga ka kay Marcoleta na abogado tapos ikaw feeling abogado lang. Bukod sa senador, host ka lang ng Itbulaga. Anong magagawa mo? Ito nangyayari sa bansa ngayon. Pinagtatawanan. Clownery at its finest. Tuloy pwede kay pasok sa Witness Protection Program. Pero bakit naghi-hearing tayo? Gagawin ka agad nating Witness Protection Program kaagad ito magkakaroon ng immunity. Nasa PNP custom pinabayaan.
So, anong dahilan para magalit kayo sa akin na ayokong pirmahan nyo? Malaki ang dahilan. Si Bryce Hernandez, sinasabi mo na kaya mo ipinaubaya at pinagbigyan yung request ni Speaker Martin Romualdez eh. Kasi sinabi ni Bryce Hernandez na may banta ang buhay niya sa Senado. Ibig sabihin, may for security reasons, kaya ka pumayag eh, yung mga diskaya. Wala bang death threats dyan? Yun ay security concerns din yon. Ba't hindi bakit kay Brice Hernandez pumapayag ka? Bakit dito sa mga diskaya na isa rin namang witness? Anong pinagkaiba niyan kay Brian Hernandez? Ba't ka pumayag sa request ni Marcoleta? Yun ang ikinagalit nagagalit sao ng sambayan ng Pilipino. Halatado ka na kasi, guilty ka kasi, tapos ngayon ping victim ka na porke galit na galit sa'yo, binabash ka ng mga Pilipino para bagang gusto mo ikaw yung ikaw ong malinis sa Senado na ginagawa ang tama ay may tama kapag kaganyan eh. Nasa lugar yon, nasa lugar, di ba? Kasi medyo naawa ako sa mga trolls dito ngayong gabi. Trolls at trolls ang tawaga. Ang dami patulan ko lang ng konti, no? Basically, ang dami ng mga naghahanap buhay lang naman nito, Nagbabanat ng motor para gumawa ng kasamaan, no? 'Di ba kita mo yung host, halatang bias kay Soto eh. Sasabihan ba naman ng yung mga nagko-comment sa kanya na mga trolls eh? Kung yun naman talaga ang saloobin ng mamamayang Pilipino, or baka hindi mo alam yung pinagkaiba ng trolls sa talagang mamamayan ng Pilipinas na hindi naman bayad, pero ayaw na kasi nilang magsisi sa bandang huli pa dahil nakikita na namin yung kalokohang ginagawa niyang pinagtatanggol mo host. Hindi trolls yang mga yan, sumasampalataya ako. Hindi trolls yang mga yan, hindi bayad yang mga yan, ay mga taong ng sambayan ng Pilipino na humahabol kay Soto dahil nakikita na nila halatado masyado na si Soto sa kanyang mga pinagkagagawa. Tapos naturingan kang content creator, influencer, panatiko ka rin dyan sa ini-interview mo. Hindi mo man lang sabihin na, meron tayong mga kababayan dito, Senator Rosen, baka gusto mong magpaliwanag sa kanila, yung malumanay ba yung kinukumbinsi mo, na talagang Tito Sen, baka pwedeng pagbigyan natin audience mo rin Nanonood din sa'yo yan tapos sasabihan mo ng trolls kung ayaw mo naman pala ng binabas yung in-interview mo, mag-off comments ka, tapos sasabihin mo na nagbabanat buto lang yung mga nagko-comment para gumawa ng kasamaan. Akala mo naman hindi ka kikita dyan sa content mo. Kapal din ng mukha ng host Mabayaran naman. Oo, oo nga. Ang talking points nila, kung taro kayo ni Romualdez because of your decision to somehow give in doon sa issue dito sa custody ni, ni Bryce Hernandez. Ano ba niya? Yan ang gimmick ng minority. Oo, gimmick na ng minority. Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko? Bakit? Abang mag-isip sila. Wala nang makikita Bakit nakabintang sila ng gun? Pinagbigyan ko yung Tricom tuta na ako. Ano yun? May ginawa ba akong illegal? Nasasaktan ka? Yung bang ni-request ng House of Representatives illegal? Hindi. Nasasaktan yan, di ba? Oo. Or yun ba yung nasa power ng Senate President? Oo. Or paano naging tuta yon? Ang gusto ninyo away ko on day one ang House of Representatives ba sa katuwiran? Where is parliamentary courtesy? Of course, sigurado yung mga trolls wala nun at hindi naintindihan kung ano yung parliamentary courtesy. Kaya siguro ganon. Ayan mo sila mamatay sila sa sama ng loob. Lakas makapagsabi sa mga trolls ko noon hindi nila alam yung parliamentary courtesy Yung batas sa pagbibigay ng witness protection. Alam mo ba? Makapanghamak ka ng mga kapwa mo Pilipino na kine-question ka bilang tuta ni Romualdez. Hindi mo nga alam yung pinakabatas. Akala mo kung sino kang abogado. Magmamalayabang ka sa sambayan ng Pilipino. Ang sambayan ng Pilipino, meron ngayong maipagmamal, meron ngayong maipagmamalaki sa katwiranan. Sino? Senator Dante Marcoleta na inihahayag yung katwiran mong baluktot. O alam nyo nangyayari dito kay Soto, yung sinabi niya na gimmick na minority yan, na sinasabihan nila kung tuta ako ni Romualdez kung sabihin kong si Romualdez ang tutao, in psychological defense mechanism ang tawag doon, rationalization. Nangangatwiran siya na ipinapatanggap niya sa tao na baliktad ang pangyayari. Bakit kasi nasasaktan siya? Yun ay defense mechanism ng isang tao kapag siya ay nabumababa yung self-esteem niya o kaya ay natatapakan yung ego niya, yung pride niya,
Nasasaktan siya sa katotohanan na hindi niya kayang tanggapin yung katotohanan. Hindi niya malunok yung katotohanan na tuta siya ni Romualdez. Kaya ang gagawin niya sa sambayan ng Pilipino, hindi niyo ba naisip na baka si Romualdez ang tuta ko? O ganon? Rationalization? Yon? Bakit? Binabas niya na siya ng taong bayan eh. Sinasabihan ka ba naman tuta ka ni Romualdez? Hindi ba naman masakit yon? Kaya ang gagawin niya si Romaleses ang tuta ko. Naku, alam na ng sambayan ng Pilipino ang pakulunin nyo. Hinding-hindi nyo na kami mapipikot pa. Kung may napipikot kayo, yun yung kalipunan ng mga panatiko ninyo at nauuto ninyo na hindi marunong magsipag-isip. Tapos isisisiin na naman sa minority na gimmick daw nila yan. Hindi yan gimmick yan. Ng obserbasyon ng taong bayan sa inyo mo lang matanggap tapos sasabihin mo na, hayaan mong sumama ang loob nila, ikaw ang masama ang loob. Kasi sinabihan kang tuta ka ni Romualdez Senate President ka sumunod ka sa House Speaker. Tapos ang katwiran mo, anong gusto nila in day one? Awayin ko ang House of Representatives? Wala namang sinabing awayin mo doon pa lang? Tagilid ka na sa katuwiran mong yon? May sinabi ba ang taong bayan or ang mga senador na kasama mo specifically sa minority na awayin natin ang House of Representatives? Wala. Ang question dito, bakit ka naman pumayag na si Berce Hernandez ipakulong mo or ililagak mo sa PNP custodial? Dito dapat sa atin yan. Tapos, ang katuwiran mo baka dito sa Senado, makawala yan o wala kang tiwala sa Senado. Naging Senate President ka pa naman. Pambihira ka, tagilid ano ganyan kahina. Yang bago nating SP sana mapalitan na sana makaisip-isip yung mga senador ng Senado natin na kapag kaya na natili diyan at hindi nyo pinalitan, makakaapekto yan sa political career ninyo. Tatandaan ng sambayan ng Pilipino mga pangalan ninyo. Tandaan nyo yan. Ako na nagsasabi ngayon mga kababayan dito sa dulo ng ating video. Ang tanong ko si Senator Tito Sotto, sinungaling or hindian po yung inyong comment at sagot sa comment section hanggang sa susunod po na talakayan. Pam, krab!